Handa raw depensahan ni Pangulong Duterte ang madugong kampanya kontra droga sakaling umabot ang investigasyon sa ICC o International Criminal Court. Giit niya, hindi genocide ang nangyayari ngayon sa bansa. May report si Victoria Tulad. Paano may parilyuin ka? Walang parilyuin! Walang parilyuin yung taong yun! Nagpupuyos sa galit ang pamilya ni Darwin Roldan na napatay matapos daw makipagbarilan sa pulis sa Bandacan sa Maynila kaninang madaling araw. Katutulog po kami lahat. May nagulat po kami, may nagpa-flashlight dyan. May biglang bumaril. Anong sabi sa... Nagsigawan kami lahat. Anong sabi sa amin? Walang lalabas! Siyempre hindi kami lalabas. Alam naman namin yung gano'n yung ano nila eh. Pero hindi kami naniniwala may nanlaban yung chewin ko, nanlaban. Ayon sa pulisya, target ng buy-bust operation si Roldan at isang alias Jerry. Pero na nagbebentahan na raw ng shabu. They sensed the presence of the police officers and they scampered to different directions. And the unidentified male person shot it out with one of our operatives. And he was hit in the body, causing his death. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 38, 4 na sachet ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Bakit walang katarungan yung pagpatay nila sa chewin ko? Pagpatay nila. Sana naman po sa mga pulis. Tao rin kayo eh! Tao rin kayo! Tao rin kami! Hindi kami hayop! Sa barangay San Jose sa Quezon City, 3 lalaki ang nasawi matapos daw manlaban sa buy-bust operation. Nakuha sa kanila ang 2 kalibre 45, isang kalibre 38 at 3 sachet ng hinihinalang shabu. Sa patuloy pa ring pagdami ng mga nasawi sa kampanya kontra droga, natanong ang Pangulo tungkol sa posibleng pag-abot ng investigasyon ukol dito sa International Criminal Court o ICC. You know, genocide is when you go in just like Africa. You kill people for no reason at all. In the Philippines, walang namatay dito. There was no wanton killing of civilians. Either lumaman sa police and we are ready, I said, to prepare to answer for it. Sa kabila ng ilang bumabatikos, tuloy naman ang mga operasyon kontra droga. Sa Vitas Tondo, 10 lalaki ang arestado, kabilang ang isang menor de edad matapos maaktuhan umanong nagsashabu sa isang drug den. Nakuha sa kanila ang 21 sachet ng hinihinalang shabu. Sa kawalan po ng trabaho. Pag ito po nakalaya po ako, may magbabagong buhay na po talaga ako na. Mga Pangulo, sana bigyan niyo po kami ng maayos-ayos na trabaho po para mapagbagong buhay. Isang doktor naman sa Butuan City ang inaresto sa isang buy-bust operation. Ang original na target ng mga pulis ay isang alias Jepoy, pero napag-alaman daw na inuutusan lang siya ng doktor para bumili ng shabu. Nasamsam sa kanila ang isang pakete ng hinihinalang shabu at shabu paraphernalia. Sa dami ng mga naaaresto at sumusukong sangkot di umano sa droga, malaking tulong ang pagkakaroon ng bagong rehabilitation center gaya ng isang ito sa Gapan, Nueva Ecija. Kumpleto ito sa facility mula sa training rooms, mga kwarto at maging lugar ng pagdarasal. 25 araw raw na mananatili rito ang unang batch ng mga sumuko sa Oplan Tokhang. At para maipakita ang pakikiisa sa kampanya kontra droga, sa Zamboanga del Sur ipinarada ang mga kalabaw na may nakapaskil na karatulang naglalaman ng mensahe laban sa ipinagbabawal na gamot. Victoria Tulad, GMA News.